Episode 371 na tayo, naabot kami na pangarap mga kapuso, araw ng Miyerkules. Merong kamiting itong si Mr. Lander Soler at hindi niya alam, minamanmanan pala siya ng private investigator at nito ni Lolo Pepe. Nung nag-alisan na yung mga kamiting niya, tumawag siya, no? Sabi niya, March, mag-iba tayo ng setup plan. Tumanggi yung mga kamiting ko, hindi nila tinanggap yung business proposal ko. Paano na yan? Ngayon, dumating na yung waiter at sinisingil na siya, binigay yung bill. Wala naman pala may pambabayad itong si Mr. Soler dahil nga wala siyang cash na dala. Hindi daw gumagana yung kanyang credit card. Sabi naman ng waiter, baka po meron kayong ATM card, sir. Sorry, wala rin ako ATM eh. Mabuti pa, ibigay ko na muna sa itong relo. Mas malaki pa ang halaga nito kaysa sa mga meal na in-order namin. Uuwi muna ako sa bahay para kumuha ko ng cash at babalik ako dito. Sabi naman ng waiter, sige po sir, saglit lang. Ipapakonsult ko po muna sa boss ko. Samantalang itong si Moira, nahuli yung tatlong doktor na freshman pa lang sa pagka-residency na pinanonood yung kasal mismo ni na Doc Carlos sa ni Lynette. Puring-puri nila yung wedding gown nito. Sabi naman ni Moira, at nagchichismisa lang kayo. Sa bagay, wala naman kayong ginagawang trabaho ngayon. Sundin niyo ako. Yun, paparusahan ni Moira. Samantala, nakita na nga ni Lynette na bumababa ng hagdanan tong si Carlos at wala pa rin kibo. Sabi niya, good morning Carlos. Gusto ba ipagluto kita ng omelette? Diba gusto mo yon? Pagluto kita ng mga paborito mo? Sige na Carlos, patawarin mo na ako. Wala naman eh. Wala namang ibig sabihin yun eh. Alam ko kasalanan ko kaya humingi ako ng tawad, pinagsisihan ko yun. Alam mo ba Carlos, gagawin ko lahat ng mga gusto mong ipagawa sa atin. Sabi naman ni Carlos, talaga? Gagawin mo? Oo. Magkasundo lang tayo Carlos. Sabi naman ni Carlos, pues kung ganon, hindi mo nababanggitin pa ang pangalan ni RJ dito sa pamamahay ko magmula ngayon. Kahit kailan. Oo Carlos, hindi na. At syempre, kung magkita man kayo ni RJ sa hindi inaasang pagkakataon, kailangan kasama ako. Kailangan kasama mo kapag kakausapin mo siya tungkol kay Annalyn. Sabi naman ni Lynette, oo naman, gagawin ko para magkasundo lang tayo. At saka isa pa, inaalala ko lang talaga si Annalyn. Sabi naman ni Carlos, nung isa pa si Annalyn, malaki na siya, meron na siyang sariling desisyon. Alam mo ba yung RJ niya, gumagawa lang siya ng sangkalan eh. Ginagawa niya lang paraan niyang si Annalyn para magkita kayo, magkausap kayo ng hindi ko alam. Sabi naman ni Carlos, kung gusto mong magkasundo tayo, kailangan kapag magkikita kayo ni RJ, ipaalam mo muna sa akin para malaman ko, para kasama mo ko, para tayong dalawa ang magkasama kaharap siya. Ngayon, nagyakapan sila at naiintindihan na rin ni Carlos dahil nga pumayag na nga si Lynette. Samantala, naglilinis na ngayon tatlong doktor ng sasakyan ni Moira. Sabi naman ni Moira, hoy halika dito ka naman sa kabila, kanina ka pa dyan. Bilisan nyo. Ngayon nahuli sila ni Doc Ray. Inawat sila ni Doc Ray, sabi niya, Doc, tigilan nyo yan. Iinto nyo yan. Moira, ano ba itong ginagawa mo ha? Ano ba itong pinapagawa mo sa kanila? Samantala, nagkita na ngayon mag-ama sina Lolo Pepe saka si Giselle. At binalita nga ni Lolo Pepe na nakita nga niya si Lander Soler. Sabi naman ni Giselle, sigurado ba kayo papa? Oo, siya yun, mismo. Sabi ko naman sa'yo eh, kinakailangan talaga gawin ko to. Nag-hire ako ng private investigator. Kailangan usisain natin ang pagkatao niya dahil meron akong naaamoy na malansa. Maigi na naniniguro tayo dahil nga inawat nga siya ni Giselle, diba? Sabi naman ni Lolo Pepe, siya nga pala si Bonnie, ang private investigator. Sige, maupo ka. Sabi, no? Kailangan nating malaman at kilalanin ng gusto yan Lander Soler na yan. Dahil hindi natin natitiyak. Dahil nga tauhan siya ni Moira, di ba? Magkadikit sila. Kaya kinakailangan mag-ingat tayo at kilalanin natin ang buong pagkatao niya. Sabi niya, no? So, wala naman nagawa to si Giselle dahil nga, kumbaga, napapaisip siya na maaaring tama nga yung ama niya. Samantala, ito naman si Doc Ray, sabi niya, pinagalitan niya si Moira. Ako ang director, medical director ng hospital na to. Sabi naman ni Moira, ako naman ang CEO. Pues, itatama ko yung mali mo, Moira. No? Tinatapakan mo ang kanilang pinag-aralan, ang kanilang dignidad. Nag-aral yan, yung mga yan. Sabi naman ni Moira, no? Bakit? Ginagawa naman to Ginagawa naman to ng mga residency ng Apex diba? Sabi naman ni Ray, hindi ito fraternity, Moira.
ginagawa mong fraternity ang ospital. Oo, dati yon. Pero iba na ngayon, ibahin mo ngayon, Moira. Sabi niya, no? Ano na lang makikita ng mga tao kapag makita nila na pinaglilinis mo ang mga doktor ng ospital. Nakakababa yun sa paningin nila. Nakakababa yun ang profesyon nila. Dahil tinatapak-tapakan mo ang kanilang pinag-aralan. Yung ginugol nila na pag-aaral sa loob ng ilang taon. May punto si Doc Ray kaya sabi nga ni Doc Ray, sige na, bumalik na kayo sa loob. Ngayon, nung babalik na nga si Doc Ray, inabrod siya ni Moira, sabi niya, huwag mo kong ipapahiya sa harapan ng mga nagtatrabaho sa atin. Sabi naman ni Ray, ba't hindi? Diba? Kasi nga tama naman talaga si Ray. Ginagawa ko lang to dahil kay RJ. Kung hindi dahil kay RJ, wala ako ngayon dito, sabi niya. Samantala, dumating na nga si Annalyn, kasama nga si Regan. Inatid siya sa bahay, no? At dala-dala na nga yung mga paggamitan. Sabi naman ni Regan, ang ganda po ng bahay niyo, Doc Carlos, no? Paupo po dito, grabe ang lambot ng sopa. Sabi naman ni Annalyn, uy, nakakahiya, Regan, tumayo ka nga dyan. Sabi naman ni Carlos, hindi, okay lang. Sabi naman ni Lynette, ano anak, gusto mo magluto ako? Sabi naman ni Carlos, huwag ka na magluto, Lynette, umorder na lang tayo sa labas. Sabi naman ni Regan, no, ay hindi na ho kasi po may pupuntahan po ako eh. Salamat na lang po, Doc Carlos, alis na rin po ako maya-maya. May bigla nagbago isip, sige na nga po, gusto ko po fried chicken. Sabi naman ni Annalyn, uy, nakakaya naman, Regan, parang hindi ako kumakain sa inyo. Saka po patagdag na rin po pala ng isang extra rice, sabi. Nakakatawa talaga itong dalawang to eh. Lumabas na nga tayo, sabi ni Annalyn. Sabi naman ni Lynette, masaya talaga ako, Carlos, kasi kasama ko na yung anak ko. Alam mo naman na si Annalyn lang ang nagpapasaya sa akin eh. Kaso iba yung dating kay Carlos, diba? Kasi nga, tanging si Annalyn lang daw nagpapasaya kay Lynette. Ngayon, pinaalala nga ni Carlos na yung usapan nga nila ni Lynette, diba, magkakasundo daw sila kung susundin daw ni Lynette yung mga gusto niya. So, ayun, doon pa lang na diba, na ilang na si Lynette kasi nga meron talagang mas mamotibo to si Carlos. So, gusto niya talagang maangkin to si Lynette dahil nga sobrang obsessed ito dito, diba? Gusto niya sumunod daw si Lynette sa mga kagustuhan niya para wala daw gulo. Kumbaga, naungkat na naman yung usapin na yun, naulit na naman. Kala niya okay na, diba? So ito, sa pagkakataong ito, pinuntahan na nga ni Giselle sa ni Lolo Pepe yung investigator at binalita nga sa kanila yung mga nakalap nitong impormasyon na nakipag-usap doon sa mga kaibigan doon ng pamilya Tanyag at humingi doon siya ng permiso sa mga bangko upang makapagbigay ng impormasyon galing pa sa BIR. At napagtanto nga ni Giselle na meron palang 6 estafa case itong si Lander Soler at meron pa siyang tax evasion, kaya hindi talaga kapani-paniwala na makakabili siya ng billions of shares, diba, $1 billion of shares ng Apex, samantalang ang net worth niya lang naman is 15 million. Kaya nga sabi nga ni Lolo Pepe, sinasabi ko sa iyo tao yan ni Moira. Sabi naman ni Giselle, ang nakakapagtaka lang, no, totoo ba talaga nagkaroon ng bentahan o hindi ibinenta ni Moira ang shares niya kay Mr. Lander Soler? Yan ang malaking question mark na kailangan nilang sagutin, lalo na meron silang hawak ngayon ng mga ebidensya. Hindi talaga makapaniwala si Giselle sa nakita niya. Samantala, lumabas na nga itong si Mr. Soler dito sa building na to para sumakay na doon sa kanyang sasakyan. Sinalubong siya ni Giselle. Sabi naman ni Soler, oh, Ma'am Giselle, Tanyag, kahit saan naman yata lagi ka nandiyadyaan, lagi mo yata ako sinusundan. Sabi naman ni Giselle, sinusundan kita ngayon sa pagkakataon to with a purpose. Oh, Mr. Joselito Tanyag, nandito ho pala kayo, ba't mga nasinama ang tatay mo? Sabi naman ni Mr. Tanyag, no, ni Lolo Pepe, oo, nandito ako para hambalusin kita ulit ng baston. Ano gusto mo? Sagit lang, huwag naman sana kayo masyadong bitter. Tungkol ho ba ito sa pag-uusap natin sa shares ng Apex? Sabi naman ni Giselle, no, sa pagkakataong ito, Mr. Soler, huwag kang tumawa. Para sabihin ko sa'yo, alam na namin ang sikreto mo. Meron kang 6 estafa cases at meron ka pang tax evasion. Kaya napaka-imposible na mabibili mo ang shares ng Apex mula kay Moira. Samantalang 15 million lang naman ang net worth mo. Sabi naman ni Lolo Pepe, magsabi ka ng totoo. Binenta ba talaga sa ni Moira ang shares niya o hindi? Tumakbo si Lander Soler para magtago
para tumakas, di ba? So dahil nga sobrang kaba niya, tinatawagan niya si Moira habang siya nagtatago. Hindi naman niya makontak dahil nga busy si Moira. Sabi ni Lander na bumubulong siya. Please Moira, sagutin mo itong phone. Sabi naman ni Lolo Pepe, nasaan na yon yung lalaking yon? Sabi naman ni Giselle, Papa dito po, hanapin po natin, baka nandito siya. Tsaka ko hindi pa yung nakakalayo. Samantala ito naman si Giselle, pinuntahan ni Zoe sinugod. Tinanong siya, bakit ba niya ginawa yun? Pinaglinis yung mga freshmen na residency doctors ng Apex. Sabi naman ni Moira, paano mo naman nalaman? Sino nagsabi sa'yo? Sabi naman ni Zoe, hindi na kailangan ma'am. Para sabihin ko sa'yo ma'am, nakakababay ng pagkatao nila, ng dignidad nila. Dapat hindi mo yung ginagawa. Huwag mo nang ulitin yun na. Sabi naman ni Moira, alam mo hindi ko talaga alam kung kakampi ba kita o hindi. Sabi ni Zoe, no, kakampi kita ma'am. Kaya nga tinatama ko yung mali mo. Kaya please lang, huwag mo nang ulitin yun, huwag mo nang gawin yun. Okay? Noon yun, ginagawa yung execution na yan or kaya parang intermission. Pero ngayon iba na, nabago na. Sabi kasi ni Moira, o bakit ginawa rin niya naman sa'yo, di ba? Pinaglinis ka ng sasakyan dati, di ba? Biruin mo anak ng isang medical director ng ospital. Pinaglilinis. So yun na nga, binalaan na nga ni Zoe na wag na sanang ulitin ito ni Moira ng mami niya. Samantala, pumasok na nga sila sa kwarto. Sabi naman ni Carlos, guest room ito, Annalyn. Pero hindi ko naman kasi alam na hindi pala to lilinisin ni Manang bago siya umuwi ng probinsya. Pero hayaan nyo, lumabas na muna kayo, ako na maglilinis dito. Sabi ni Annalyn, ay hindi na po Dok, kami na po. Sabi naman ni Regan, ako Dok, kayang-kaya na ho namin to. Sabi naman ni Carlos, sira nga pala yung aircon, hayaan mo, gagawin ko to mamaya. Sabi naman ni Annalyn, Dok Carlos, okay naman po kahit electrical lang po muna ang gamit. O sige, maiwan ko na muna kayo. Sabi naman ni Regan, ang ganda nitong kwarto mo, no, doktora, no? Naku, lalo tong ganda kapag nalinis na to ng gusto. Ngayon, si Mr. Soler, nahuli siya nung investigator. Sinikmuraan siya 2 beses, ang laki ng katawan. Bugbog sarado eh. Tapos talagang inano siya, no? Binadilak siya. Hindi na siya makawala. Pakawalan mo ako, sino ka ba? Biglang dumating si Giselle sa si Lolo Pepe. Sabi naman ni Giselle, no? Kitang-kita naman talaga sa actions mo na guilty ka. Kaya dapat lang talaga sa'yo ay maghimas ng rehas. Sabi naman ni ni Lolo Pepe, magsabi ka ng totoo kung ayaw mo isuplong ka namin sa mga pulis at lalo pang dagdagan ang kaso mo. Magsabi ka na, nagkaroon ba talaga kayo ng sabwatan ni Moira? Sabi ni Lander, no? Wala akong kinalaman dyan sa pag-uusap namin. Walang nagganap na sabwatan. Ngayon, sabi ni Lolo Pepe, alam mo masyado na ako matanda para gawin to eh. Hinampas siya ng baston, talagang sinikmuraan niya ng baston. Magsasabi ka ba ng totoo? Makipagtulungan ka sa amin. Kitang-kita yung mukha ni Lander na talagang pinagpapawisan at talagang takot na takot. So ito yung mga magaganap bukas mga kapuso, episode 372, araw ng Huwebes. Tuluyan na nga nabawi ng pamilya Tanyag ang Apex mula sa kamay ni Moira dahil nga natukoy na nila na pagmamay-ari pa rin ito ni Moira, di ba? Hindi pa rin niya binenta ang shares kundi nasa kanya talaga. Ngayon nagulat si Moira bakit inilalabas yung mga gamit niya. Ang ganda ng salubong sa kanya ng pamilya Tanyag, no? Dahil nga silang tatlo ay nakaupo na mismo sa opisina niya. Samantala, ito namang si Annalyn, nagkaroon siya ng panalangin niya para sa mga magulang niya, di ba? Dahil nga salo-salo na silang kumakain sa pagkainan. Ngayon, palalayasin itong si Moira ni Robert at nagmamakaawa siya, nabigyan pa rin siya ng puwang or parte dito sa hospital na to. Sabi naman ni Giselle, sige hindi kita ipapakulong pero sa isang kondisyon, ano yun? Dito ka magtatrabaho sa Apex. Grabe no, gagawin siyang alila. Mahina rin to si Giselle, dapat pinakulong niya na si Moira para hindi na to makagawa pa ng kasalanan. Pero sabi nga ni Direk, saka sabi nga ng mga writers, so alam natin na pahabain pang story to dahil nga hindi pa nakakulong tong si Moira, so makakagawa pa rin ito ng kasalanan at kasamaan sa pamilya Tanyag. Ngunit yan ang ating pakatutukan sa mga susunod na araw at sa mga susunod na episode. Kung bago ka pa lamang sa aking channel Kapuso, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po and God bless us all.